Hello everyone! Happy Sunday to all of you. Stay safe lagi sa inyong mga tahanan. I pray na lagi kayong ingatan ni God. Bago po magsimula, ito hindi naman po kakanta. Gusto kong mag-share, gusto kong subukan. Sinaisip ko sa YouTube channel, gusto ko rin mag-share din. Although kailangan meron kang pinaka-content na kailangan kung saan ka talaga fitted. Kailangan yung content mo is talagang meaningful, talagang sabi nga, dapat kung ano yung husay at galing mo, saan ka merong kumbaga skills, talent, or ano man, kailangan dun mo magamit. And ramdam ko sa aking puso na ito yung isa sa passion ko. Yung gagala ko lagi na kahit sa mga streets, saan man ako pumunta na lugar, nandun yung passion ko na gusto ko ma-share yung word of God. Ito, sa paraan to na YouTube, sa aking YouTube channel. Pray ko na talagang may bahagi ko po ito. Bago po ako mag-start, naalala ko po yung aking father. Isa rin po kasi ito sa plano ko bago ako magbuo ng YouTube channel. At naisip ko na yung father ko na yung mga naiwan niya na tulad nito, notebook niya, na share ko po sa inyo. Marami po ito, maraming pages po ito, at gusto ko pong may expose yung kumbaga yung hindi masayang yung mga nagawa ng father ko. Truly talagang na-inspired ako sa kanya, sa buhay niya nung siya nabubuhay pa, at masaya po ako na naging bahagi kami ng kanyang bagay yung history na yung paglilingkod niya kay God, na talagang ginamit siya ni God. Naalala ko yung bata pa siya hanggang sa binata, hanggang sa nagkasawa siya. Yung sabi niya sa amin, doon ko naramdaman yung tunay na plano ng Diyos sa buhay ko hanggang ngayon. Kaya for the glory of God na nag-iisa siyang pastor na ginamit ni God. Talagang nandun po yung pagkilos ni God sa kanyang buhay. Kahit na sakto minsan yung dala niyang financial, nandun lagi pag-provide ni God. Naramdaman ko yun. Kaya sasama ko po ngayon yun sa YouTube channel ko. Lahat ng mga pwede ko ma-share dito na naitabi ng father ko, may share ko. Naalala ko yung nangyari sa kanya. Isa rin po kasi siyang mangingisda. Mother ko kasama niya rin. Mother ko fish vendor din dati na nagtitinda sila sa Divisoria, at kada uwi ng father ko galing dagat, pag may mahuhuli nandun agad yung support ng mother ko. Kami naman naglalanguyan din sa dagat na excited, dito sila tatay, dito na. Ayun, parang masaya kami na yun yung buhay namin, simple lang, basta nakatawid ng pag-aaral, at ito ngayon, for the glory of God, makagraduate na rin. At yun nga, yun sa father ko na one time nagdadagat siya sa dagat, yung matitinding bagyo, mga unos, alon, malalaki, halos takduban sila ng alon sa tindi ng pangyayaring yung bagyuhan, lalo raw matindi yung amihan, yung hangin sa hangin, matindi raw yung sagab nun kapag pumalo sa bangka, halos tumakot daw. Kaya nakita niya yung pagliligtas ng Diyos sa buhay niya. At yung isa parang yung, diba, yung makina ng bangka, yung yung naka-cross joint, biglang lumipad, kumalas sa makina, biglang lumabas na gano'n, biglang bilis lumipad bigla. Kala niya tatama sa leeg niya, kala niya nabutas na yung leeg niya. Pero pasalamat siya sa Diyos, ingatan siya. Makita niya lumipad, bakal niya mabigat na, talagang alam na mga mangingisda po, alam niyo po yun kung isa po kayo sa mangingisda na may makina rin sa bangka. Yung matindi doon, biglang kumalas yung cross joint. At talagang nandun po yung miracle ni God. Makita ng lahat, father ko na nandun pa lang yung pagliligtas sa akin ng Diyos. Sabi niya po sa amin na talagang nakakatuwa po, nakaka-bless. At hanggang sa tumagal, naging mainit siya sa kay God sa paglilingkod niya.
nakita ng Diyos yung puso po ng Father ko at andun po yung talagang pagnanasa at desire ng puso niya, naging passion niya talaga pag-share ng Word of God. At yun po na kasi tumagal, dumanas po siya ng isang matinding pagsubok sa buhay niya na muntik na talaga siya ma-dialysis. Yung kanyang dugo talagang halos nilasan na po halos nilasan na yung buong katawan niya. Dahil sa miracle ni God, patuloy na kami sa Diyos sa kakaibang pangyayari ng buhay ng Father ko na talagang hindi niya inakala na Lord mga kilos, mga galaw sa kanyang buhay. Nagkatiwala na po. Sabi niya nga, hindi na ako nagsasalita, hindi na ako gumagalaw. Pero sa isip ko, makapikit ako. Nagipag-usap ako kay God. Na yung personal talk with God na, Lord, yung buhay ko talagang lubos na ipagagamit ko sa iyo, Panginoon. At sabi niya nga, hindi siya humingi ng anumang kapalit, pero yung sabi niya, nabigyan ka ng glory sa buhay ko. Yun po yung isa sa nagpasaya sa kanya. Hanggang sa ilang taon dumating sa aming buhay. At ilang okasyon yung dumaan na Pasko, sumunod pa doon. Hindi pakiramdam mo namin parang hindi naging masaya yung aming buhay sapagkat dumadamas kami ng isang pagsubok na alam namin na Diyos ang kasama namin. Dumating sa point na yung Father ko na hindi niya na-expect na yung kanyang kinalalagyan ay biglang lilipat ni God. Naghimalaan Diyos hanggang sa pinagaling siya. Nakaranas po nakagaling niya kay Father na muntik na talagang ma-dialysis. Isang segundo na lang nagulat sa kanya yung doktor. Bigla siyang lumakas kinabukasan. After niya makipag-usap kay God, gininig ni God, for God's glory. At nakita naman ng doktor, bakit Dok, wala na akong sakit. Yung ganun. Nagulat yung, wala na siya makaramdam. Kaya, nakakagulat at nakakatuwa. Isa yun na ibinaling ng Diyos sa kanya. Hanggang sa, alam niyo po yung kay Methuselah sa Bible, parang ganun po yung naging buhay ng Father ko na parang mayahalin tulad mo sa buhay ni Methuselah. Na dinuktungan ng Diyos, in-extend ng Diyos ang buhay ng aking Father. Dahil alam niya, hindi na to sa kanya, hindi niya na gagamitin sa kanya lamang, kundi para sa kaluguran ni God. Kaya binigyan siya ng chance ni God, nakapag-share. At yun po, dumating sa punto na ilang taon na binigay sa kanya ni God. Nakapag-compose siya ng mga kanta, nakapag-share, mga may naalagaan ng mga Bible study. At naging kabahagi siya ng gawain ng Diyos. At patuloy na ginamit ni God. At na-enjoy niya po yun. Halos araw-araw yung kanyang pag-Bible study. At ito'y kinagalak ng puso niya. Hindi siya humingi ng anumang kapalit. Kahit na minsan bumabagyo, umuulan, dala niya yung gitara, kaangat yung baha hanggang bewang or hanggang hita. May mga kasama rin siya na talagang ganun din yung heart sa paglilingkod kay God. Ganun yung katindi yung niya. Naging sa akin po yun na naging sobrang inspirasyon at matindi at mainit, malalim na meaning ng paglilingkod kay God. Doon ko lalo na unawa ng kahalagaan at kaseryosohan paano lumapit kay God. Yun po yung naging buhay ng Father ko at dumating sa point na na-enjoy niya. Lumipas ilang taon, marami ng taon na nagdaan, ang dami niya na ng paglingkod. Isa rin nga po pala yung ginamit yung talent ng Father ko na doon po namin nakuha sa arts and design. Nakakapag-lettering po siya, nagkakat ng styrofoam. Gumagawa siya ng mga equipment siya tulad ng kutsilyo na may sarili siya, pinatutuli siya mabuti, then kinakat niya talaga. Nakikita na halos yun ginagawa niya.
salitan ba? Pag dalo niya, pagpunta sa mga Bible study, after nun, pag mayroong mga nagpagawa, nagpapakay sa kanya. Baga dito po, na-explain ko sa inyo na out of this box, out of this video, sa labas po nito na nakikinig po kayo dyan at ako naman dito na nag-share sa inyo. Kung makikilala niyo po yung Father ko, out of this world, out of this box, sa loob nitong video na to, makikita niyo yung kadakilaan niya sa buhay niya. Hindi dahil ano man kayo ba, ano naman, hindi, kundi maraming nakasaksi at maraming nagalak, maraming na-bless at ginamit po siya instrumento ni God. Kaya sabi ko po, pag gumawa ako ng YouTube channel, gusto ko may isamang Father ko. At ito na yung kagalakan ng puso ko, may bahagi sa inyo. Yung naiwan niya, no? Ito po, mga libro, mga notebook niya na talagang grabe, sipag niya sa pagsusulat. Halos araw-araw, walang oras na pinipili, basta maramdaman niya madaling araw, umaga, gabi, hapon, anytime na maramdaman niya sa puso niya, isusulat niya to. Kaya minsan niya iniisip ko na gawin ko kayo ng drawing to illustration, illustrate ko yung mga sulat niya, tapos gagawa ng books. Pero alam ko na ang Diyos kikilos para doon na magawa siya ng isang libro. Sabi ko, napakapalad yun. Napakapalad namin. Nagkaroon kami ng isang Father na tulad niya. Ginamit ng Diyos para sa ibang tao. Nais ko rin po ganun din sa inyo. At makilala niyo ako sa simple ko po na pag-share sa aking YouTube channel. Hindi, sabi nga Lord, huwag mong hayaan na yung YouTube channel ko maging after ako sa, alam niyo na po yun, something na ganito. Pero maging after ako sa yung makuha ko yung attention nyo na hindi dahil sa ano meron ako, hindi yung kagalakan ko. Una maparangan ako si God at maging pamilya ko kayo. At makakita niyo yung buhay ko, kung paano kumilos si God sa aking family, sa aking Father. And natutuwa po ako sa aking pangalawang susunod na mga video dito. Sisimulan ko po i-share yung nandito notebook. Ngayon po halos nandito tayo sa pag-share at pagbabago ng buhay ng Father ko hanggang sa yun nga, dumating 2017. Nakita ko particular siya sa number, lalo 7, number 7. Particular siya doon, God's number na lagi niyang paborito yun. Kaya hanggang sa binagyan siya ng buhay, Father ko nito, 2017, October. Nandun yung talagang nagkaroon siya ng psoriasis, nalalasan na yung dugo niya, nangitim na yung buong katawan niya. Alam niyo yung pinunasan mo kanina lang. Ngayon mo pinunasan maya-maya na segundo na, ilang segundo, tuyo na yung buong katawan niya. Ganong matindi nangyari sa Father ko na siguro sabi namin, Lord, kalooban mo na siguro, bibigyan mo siya ng buhay, ipagpapasalamat po namin. Pero kung kalooban mo na, kung hindi mo na siya, ihanda mo po ang aming mga puso upang maging matatag kami. At alam ko po iba dyan na mayroon din na pinagdadaanan, nawalan din naman sa buhay, ganun din. Binibigyan tayo ng Diyos ng strength, katatagan upang mapagtagumpayan natin yung pagsubok sa ating buhay. Kumapit lang tayo kay God at huwag mawalan ng pag-asa. I hope and I pray na ma-enjoy niyo po yung pag-share ko ng mga Word of God at simpleng makapagpalakas po sa atin. Lalo po ngayon, araw panahon ng quarantine. Hindi natin alam kung hanggang kailan, pero importante, lalo tayo lumapit kay God, ang ating faith ay lalo maging meaningful po. Kaya God bless to all of you. Subaybayan niyo po. By the way, again, muli, don't forget to subscribe, like, and share sa inyong pamilya.
bless you. Peace.